Isa ito sa pinakamahal na pampalasa sa mundo. Ang dahilan kung bakit napakamahal nito ay hindi lang dahil sa lasa. Dahil din ito sa matitinding kondisyon ng pagtatanim at sa napakalaking paggawa ng tao na kailangan para dito. Ito ang saffron. Ibinebenta ito kada gramo at sa ilang pamilihan, ang 1 gramo ay maaaring kasing mahal o mas mahal pa kaysa sa ginto. Pero ang tunay na ikinagugulat ng mga tao ay hindi ang presyo kundi kung paano ito ginagawa. Para makakuha ng 1 kilo ng saffron, kailangan manong-manong mag-ani ang mga magsasaka ng humigit kumulang 150,000 bulaklak. At mula sa bawat bulaklak, 3 maseselang pulang stigma lamang ang maaaring gamitin. Walang mga makina, walang mga shortcut, lahat ay ginagawa ng mano-mano. Mas lalo pang nagpapahirap dito ang napakaikling panahon ng pamumulaklak. Sa maraming lugar, kailangan mapitas ang bawat bulaklak sa mismong araw na bumuka ito, kung hindi ay mabilis na bababa ang kalidad nito. Hindi ito karaniwang pagsasaka, isa itong karera laban sa oras. Inahahalagahan ng mga tao ang saffron hindi lang dahil ito ay bihira kundi dahil din sa mga natatanging compound nito tulad ng crocin at saffronol na pinag-aaralan para sa posibleng kaugnayan sa pagpapabuti ng mood at ng mga antioxidant na katangian. Bukod sa pagiging pampalasa na nagbibigay ng matingkad na kulay at aroma sa mga pagkain, matagal na rin itong ginagamit sa mga tradisyonal na lutuin at sa mga herbal na gawain. Kapag nagbabayad ka ng mataas na presyo para sa saffron, hindi ka lang bumili ng bango at kulay. Binabayaran mo rin ang napakaraming oras ng maingat na paggawa ng kamay, eksaktong tiempo at matinding paggawa ng tao. Minsan ang nagpapahalaga sa pinakamamahal na pagkain sa mundo ay hindi lamang ang pagiging bihira nito, kundi ang oras at pagsisikap na nakapaloob sa bawat gramo.